Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito magandang pag-usapan po ito ano po na may plano pala itong Teachers Dignity Coalition na magsampa po ng petisyon mga kabida sa Korte Suprema laban ho dito sa 2025 national budget po. Ano? Okay? Now, dito sa isa pong post po ng The Philippine Star, okay? Nakipagkita po itong mga opisyal po ng Teachers Dignity Coalition doon ho sa mga abogado po o sa kanilang mga abogado at maging mga opisyal po ng Department of Education po mga kabida dahil ho gusto nilang tingnan at i-review ito pong 2025 national budget na pinirmahan na po no, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida. Despite dito sa mga agam-agam na may mga hindi ho kanais-nais po doon ho sa budget na ito, no? Despite ho sa mga tinanggal na mga items at vinito po ng Pangulo pero hindi ho kumbinsido ito pong koalisyon, no? Dahil ho may question sila, okay? Kinwestiyon po nila ito pong integration po ng budget po ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, at maging itong National College o Defense College po mga kabida. At ito pong mga local government unit academy, no? Dahil ito pong mga ahensang ito, meron hong sariling budget. Pero nagtaka lang po itong mga opisyal po ng Teachers Dignity Coalition, ano po mga kabida, dahil bakit po isinali, okay? Bakit ho inintegrate doon ho sa education sector? Kasi ho, kung nakita ninyo yung budget mga kabida na pinirmahan po ng Pangulo, talagang umangat talaga yung education sector, no? Naging number one doon ho sa budget dahil umabot po ng 1 trillion 007 o 1007 trillion yung budget na inilaan po ng gobyerno, no? Pumapangalawa lang po ito pong Department of Public Works and Highways. Naging controversial din dahil sa original version po ng 2025 national budget na pinirmahan po mga kabida ng Kongreso, mas nauna itong DPWH, ano po, no? So, since na pinag-aralan daw ng Pangulo, mga kabida, itong budget na ito, at sinabi po ng Pangulo, para ho maging consistent doon ho sa ating saligang batas, kaya ito, umangat yung budget po ng education sector. Pero huli na po nila nalaman po mga kabida na ito palang pag-angat po ng budget ng education sector dahil ho daw doon ho sa budget ng PNPA, PMA, no? National Defense College, no? At maging itong mga local government unit academy, no? Okay? Pinag-isa. Kaya umabot po ng trillion. Pero kung tutuusin po mga kabida, ang dapat lang po dito o sa education sector na makukonsidera pong education sector, ito pong basic, no? Itong tatlo, elementary, secondary, at saka ito pong tertiary, ano po, which are covered by the Department of Education, okay, elementary at saka high school, at ito pong Commission on Higher Education para naman po sa college or sa kolehiyo, ano po. At yung counterpart naman na TESDA para ho sa technical and vocational courses po. So yun po yung education sector, ano. Kasi ngayon ko lang din nalaman na pati pala itong PNPA, PMA, kabilang pala doon ho sa education sector, ano. Kasi sa mga nagdaang administrasyon, ang binibilang lang po nila mga kabida sa education sector ay ito pong DepEd, ito pong Commission on Higher Education, at maging itong TESDA. Hindi ho kasali itong PNPA, PMA, ano po, no? National Defense College. At ito pong mga schools po sa bawat local government unit, ano. Okay? So yun po yung
nakapagtataka, no, kung bakit ho isinama, inintegrate. Kaya dito ho umangal ito pong mga teachers, miyembro po ng Teachers Dignity Coalition. Kahit na po yung ibang sektor ganun din umangal din Kasi parang nilaro lang po tayo ng Pangulo, ano po mga kabida. Okay? Kunyari, binito niya yung mga items na sinasabi ho niya na itong mga projects, worth of projects po ng DPWH at ito pong mga programa po sa ilalim po ng unprogram allocations na umabot daw ng 194 billion pesos. Sa totoo lang po, kung pagbabasihan po natin yung post po ni Attorney Harry Roque mga kabida, wala man talagang budget, no? Yung unprogram allocation at saka yung worth of projects po ng DPWH, wala naman talagang pondo daw 'yon, ano? So paano ho veto po ng Pangulo 'yon? Kasi walang mga pondo daw 'yun Sabi ho ni Attorney Harry Roque, no? Okay? Tsaka yung main concern mga kabida no ng taong bayan, yung complaints po nila, no, like kung bakit binawasan yung budget po ng computerization ng Department of Education, no, yung modernization fund ng AFP, no, at higit sa lahat po mga kabida, ito pong pagbigay ho ng zero budget sa Philippine Health Insurance Corporation, ano po. Itong pag-increase ng budget po ng Kongreso, ano, ito yung mga concerns na kinonplain po, nireklamo ng taong bayan. Hindi ho lahat ito na-address. Walang, kumbaga, ginawang rectify o anong tawag po niya, rectification. Hindi po ni-rectify po ng Pangulo yon. Hinayaan na lang po niya yun. No? Okay? So, yun po. So, tingnan na lang po natin ano po, no, kung ano pong magiging legal basis po, no, ng Malacanang kung bakit po pinirmahan nila ito at saka pangalawa kung bakit po inintegrate po itong budget po mga kabida ng PMA, PNPA, etc. ano po, no, doon ho sa education sector. Yan yung ating abangan in the coming days kasi ho kung matuloy po itong plano ng Teachers Dignity Coalition, magsasampo po sila ng petition sa Korte Suprema mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.